What's up YouTube? Carlo here, welcome to the vlog, and today I'm with a very special guest. So guys, we have with us on the on the vlog DG. Of course, he's one of the more well-known vloggers and bloggers here in the Philippines, mostly travel, right? Yes, yes. So today we're going to talk about his 5 favorite sneakers, and then I'm going to talk about mine as well. So let's get started. So DJ, maybe you can, before we get into the shoes, maybe you can tell people more about yourself. So, paano ka ba napunta sa Instagram? Paano ka ba napunta into vlogging? And then we'll get into the sneakers. Para mas pakilala ka ng mga nanonood sa atin ngayon. Sige. So, nag-start talaga ako, hobby ko lang talaga yung photography. So, naging work ko siya, naging sideline ko siya nung college. So, photographer ako sa ibang brands, mga online shop karamihan. So, nung time na yun, so nagkakaroon ako ng collaboration habang studying yun. So, sabay yun, yung work tsaka yung study. Pinagsabay ko talaga yun. Bago yan lahat ng mga estudyante na nanonood, tandaan nyo, okay lang magtrabaho at mag-aral na sabay. Okay yun, maganda yun. As student before, pinurso ko talaga magiging vlogger kasi parang tawag dito, inspiring vlogger talaga ako nun. So, may mga iniidolo ko, sila David Gison, ganyan, sila Lorin. Yung mga nauna talaga. Mga nauna talaga silang batch. So nakikita ko sa kanila na wow, kung saan sila nakakarating na lugar and gusto ko makapunta doon. Before noon, nag-start muna ako talaga as marketing sa Zalora. So nag-work ako intern, 3 months din yon. Tapos doon, yung experience na yon, doon ako nagising na parang, shucks, hindi ko kaya magstay sa office ng ganito katagal. Kasi hindi ko kaya nang nakaupo lang ako tapos nakatingin sa computer. Ng social media ako, tinitignan ko yung ibang buhay ng tao na nagta-travel sila. Bakit ganito? Ba't nakaupo lang ako dito? So, nung experience na yon, nagbigay sa akin ng confidence na, ay, kailangan may gawin ako. Okay, so paano ka naman nahilig sa sapatos? Kasi ibang-iba ang sapatos, ang sneakers from travel. So what's the story there? So ito, yung shoes kasi naging investment talaga siya sa akin ever since. Naging target ko siya, parang lagi akong may target. So yun, yung sapatos kasi for me, na bibigyan talaga niya ako ng confidence. As in kahit white shirt lang and jeans lang yung suot ko. As in talagang... As long as you have nice shoes. Basta may nice shoes ako, okay na talaga ako dun. So with that in mind, maybe you can go over some of your favorite sneakers. Okay, sige. May 5 siya dito. May 5 ako. Kwento niya lang sandali kung ano yung 5 paborito niya sneakers right now. Tapos kwento ko yung 5 paborito ko din. So baka ikaw muna, Parts. Ano yung number 1 sneaker mo? Wait, simulan ko sa pinaka-bababa muna. Sige. Go. So, ang pinakamababa so far dito sa mga dala ko is itong Ultra Boost na triple white. So, ito yung 3.0 na nirelease noong 2016. Actually, nung nirelease siya, sa US lang nung time na yon. Hindi pa available. As in, sobrang hirap maghanap ng Ultra Boost. Parang ito yung una kong shoes na pinakamahal dati. So, nung nag-release sila nung 3.0, kasi yung 2.0 biglang nawala siya sa market. And bigla nilang nirelease tong 3.0. Nagkagulo yung tao kasi nagkaroon siya ng triple black tsaka triple white na knitted. So itong pair na to sa akin, naging sentimental. Grabe yung sentimental value niya sa akin. Kasi parang ever since noon, lagi ko siyang sinusuot everyday, pang gym, pang casual. And naging go-to pair ko talaga siya. Sulit na sulit siya sa akin. So nabili ko siya ng retail ng $180. Ganun yung value niya before. And nung niresell siya, nasa $300 na agad. Wow. So ito yung number 5 ko sneaker. Ito yung pinaka-low so far kasi gusto ko lang i-appreciate pa rin yung kahit luma siya. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya. Ito yung nagsimula para sa'yo? Ito yung nagsimula ng journey ko. Parang, shucks, itong Ultra Boost na to, sobrang sentimental value. Hindi ko siya ibebenta. Tama naman. Ganun siya. Sa'yo yung number 5 mo? Number 5 to. Okay, sabayan ko siya. So kung yung Ultra Boost yung nagsimula para sa'yo, yun din yung actually nagpasimula sa akin. So this is the Ultra Boost, I think 2.0. This one I bought, I think in Barcelona yata o Madrid when I was in Spain. So dito nagsimula din actually lahat ng craze ko pag sa sneakers. Kasi nung nasuot ko siya, life-changing. Iba yung gaan, di ba? Grabe. As in, parang wala kang suot na... Oo, parang umaapa ka sa clouds. Yan diba? ang pinaka-gusto ko talaga sa Ultra Boost. So all of you, if you guys haven't tried an Ultra Boost yet, libre lang naman mag-try. Libre lang. Punta lang kayong Adidas, guys. Pero iba siya talaga pag ginamit mo on fit Iba talaga yung experience. So yun din yung number 5.
O, number 4 mo. So number 4 ko, itong Gucci na sneaker. Gucci gang. Ito naman, ang kwento naman nito, kaya siya number 4. Kasi kung ito yung pinakauna ko dati na, yun sa akin, shucks, ang mahal. Ito na yung, biglang parang tumaas yung standard ko nung nagkakaipon na ako. Sabi ko, shucks, parang gusto ko naman ng luxury. And that time, naging hype tong Gucci Ace. So ito yung pinaka talagang in-invest ko before na sabi ko, shucks, gusto ko talaga magkaroon ng isang luxury shoes na magagamit ko sa mga events, sa mga ganyan. And talagang hinanap ko pa tong snake na design kasi lagi siyang ubos kahit saan ako pumuntang Gucci. Madalas langaw eh. Yung langaw, di ba? Yung B? Yung parang B na yun. B. Yung B. So apparently it's G. All this time I thought it was a fly. Okay. So yung B na yun, ayun, laging puro ganun lang eh. B yun? B yun. B talaga yun. Agree ba kayo kung langaw? Comment down below. Langaw mo siya o B. So ito, kaya ako siya pinili kasi sobrang rare find ng snake. Pero that time talaga sobrang sentimental niya. And ito yung first na luxury shoes ko naman. So number 4 naman for me, ito para sa akin one of the most comfortable sneakers that you guys can get. This is the New Balance 990 V4. So gusto ko siya kasi ang paa ko is actually flat and wide. Medyo malapad yung paa ko. So yung sapatos na to is actually perfect for people who are like me, who have wide and flat feet. Kasi yung support niya sa ilalim tsaka yung arch support niya, sobrang panalo. And sa totoo lang, hindi ko alam kung yung tito sa loob ko yung nagsasalita, pero sobrang gusto ko yung itsura niya. Para sa akin, New Balance 990 V4. Number 3 mo naman. So number 3 ko naman, ito yung pinaka-bago ko ngayon. So yung classic na white na Chucks. So ito lang yung off-white version, yung off-white na version niya kasi ito yung recently na binili ko lang dyan sa Off-White Manila. So buti na lang naabutan ko siya naka-display lang siya. Tapos may size ko pa. So panalo. 'Di ba? Cup na talaga. So yung gantong pair kasi lagi ko siya dinadala pag may mga adventure, lalo na pag may mga theme park na pinupuntahan. So wala talaga akong pakialam na madumihan siya. So, ganun ako sa sneakers. So eto, siguro eventually after actually a month lang, magiging sobrang dumi na to. Pero okay siya sa akin. Mas gusto ko sa sapatos actually mas madumi. Kasi it adds personality. Diba? Totoo. Tsaka para sa'yo naman talaga eh. Wala akong plan. Yun talaga yung purpose din. Kaya bumibili ako ng mga ibang shoes na luxury or bumibili ako ng resale kasi para talaga suotin siya. Tandaan yun ah. Yun talaga. So number 3 ko is actually marami magugulat kasi siguro feeling nila dapat ito yung number 1. So this is the Off-White Jordan 1 in all white. So a lot of people actually want this because actually mas rare yung white version than a lot of the other colorways. European exclusive siya, tsaka sobrang hirap kunin. Now, kaya siya hindi ko number 1 kasi hindi siya super comfortable for me. Kung sa'yo number 1, ang number 1 ano mo is gusto mo siya unique. Diba? Ako, I will not wear any sneaker a lot if it's not comfortable. So sa akin, super importante yung comfort. Kung sa'yo comfy, sa akin yung pagiging unique naman, So eye-catching. Parang ako number 1 comfort, number 2 na siguro yung style. So sa'yo siguro yung pagiging unique, diba? So ito para sa akin, number 3 lang siya kasi hindi siya yung pinaka-comfortable. Ang dumi niya na-stress ako. But anyway, leather pa. Kita iba-iba kami. So gusto ko linilinis ko siya. But anyway, so this one is number 3, the Off-White Jordan 1 in triple white. Actually, kahit sa akin, kahit leather siya ha, itong Gucci. Pero sa akin, kahit nagagasgas na to, yung snake skin dito sa likod, hindi ko na talaga siya pinapansin. Okay lang, kasi as in, for me, kaya ako siya binili kasi gusto ko talaga eh. Ako Hindi talaga. Kwento ko sa inyo. So, di ba, sorry sa mga babae nandito sa kwarto. Di ba, pag ang lalaki jumijingle, minsan may katabi. Siyempre, kunyari, suot ko to. Nakaka-stress kasi baka kung hindi marunong jumingle na maayos yung katabi ko, matalsikan. Madadamay. So, talaga labo kayo. Madadamay yung pa mga eh. TMI na hindi nyo na dapat malaman. Okay. Okay, number 2. Okay, number 2 ko, ito yung number 2 ko, yung Insta Pump na Reebok. So may collaboration siya with Vetmont. So yung collaboration na to, actually sobrang hirap niya hanapin dito sa Manila. May kiss And emoji. ito yung emoji version niya. So meron pa kasi ito parang black naman na version. So if titingnan niyo siya closely, meron siyang puro branding actually ng Vetmont. So itong pair na to, nakuha ko siya sa Mr. Porter ng 70% off. Boom. So yung original price talaga niya, nakita ko kasi dyan sa sa Rockwell. Ano pa tawag Sa dito? Universe. Universe.
Nakita ko siya around 60,000 pesos. Sabi ko, what? Nagulat ako na ganun yung retail niya talaga. Nakuha ko talaga siya, parang 10,000 plus lang. Not bad. As in, parang mga $220, $210 na lang. So, kinuha ko siya agad, syempre, kasi yung style niya sobrang unique. And dati pa ako naghahanap actually ng Instapump kasi parang di sila nagre-release dito sa Manila. Bihira, actually. Sobrang bihira. Bihira. Last nakita ko ng gantong style sa Japan pa. Nakakatuwa kasi pag pinapump mo siya, mukhang playtime, mukhang laruan, kasi kailangan mo siya ipump. Lumulobo tong gilid, tapos pag lumobo yung gilid niya, sumisikip. Tapos masarap So, hinahawakan niya yung paa mo. So, kahit galaw ka ng galaw, kahit sumakay ka ng roller coaster, bato-bato yung paa mo, pa rin siya. nakakapit pa rin siya. Yun yung gusto ko sa kanya. Yun, sobrang comfy talaga. Nice. Plus, nakakadagdag pa ng height. Yun talaga Dahil malaki yung heel. Yun talaga yung sa akin. Kaya pag inano siya, parang nadadagdagan ako ng unting inch. Tumatangkad talaga ako. Ayun. So, number 2. Number 2 ko to. Okay. Number 2, Air Force One, Off-White. Parang puro Off-White eh, no? Oo nga. Air Force One. Nasa uso kasi ngayon di ba? Grabe yung collaboration talaga Pero alam mo, kaya rin sobrang gusto ko si Off-White. Kasi pag isang tingin mo lang, alam mo Off-White. Ayun nga. Alam mong gawa ni Virgil. Saka for me kasi syempre nung wala pa akong Off-White, kada may nakikita akong Off-White, yung, alam mo yung ulo ko, Titingin sumusunod talaga siya. Sabi ko, napakaganda naman ng sneaker na to. Okay. Pero, so yun, kaya siguro rason, ba't ang dami natin Off-White Yan sa nga, lamesa. So number 2, Off-White Air Force One. Hindi ko lang patagalin, sobrang addict ko ngayon sa Air Force One. If you guys have been watching the vlog, you probably have seen that I've been reviewing a lot of Air Force Ones lately. They're super comfortable, super nice tingnan. And itong particular version na to ng Off-White, sobrang linis, sobrang daling bagayan. Totoo. Kasi technically all white lang siya eh. Yes. While yung laces niya black. So number 2 ko, Air Force One Off-White. Oh, ito na. Number 1. Ang number 1, ayan. Number 1. Actually, ang reason nito, kaya binili ko siya, dahil sa kanya. Ay? Kasalanan ko pa ngayon. Kasi nagkaroon siya ng vlog, si Carlo nagkaroon siya ng vlog about Off-White Presto. Black yung sa'yo triple black. Nagka-release nito sa Manila. Parang that week lang din or that month. Sabi ko, sayang pala, dapat pala sumali ako dun sa raffle nila. May chance manalo. Pero ito, nakuha ko siya, resell din, pero nasa around 38,000 lang. Ang nakakatawa dito, kasi before pa lang, parang since high school pa lang ako, meron akong Presto. Yung mga naunang May versions. Presto na talaga ako nung unang-una. Nakuha ko kasi siya sa tito ko, niregalo sa akin. Nakakatawa doon, all white din, tapos yun yung lagi kong ginagamit. Tapos ngayon. Ngayon, parang tinroba ko siya. So nasa iyo pa yung dati na yun, wala na? Actually, wala na. Sayang, ganda Sayang, sana. sayang. Gandang vlog Yun nga ko-compare ko sana. Kasi, for me yung Presto, parang ganda ng history Tama yung sinabi mo. Kasi after nga, napasearch ako, ano ba history nitong shoes na to? Story of the shoe. Maganda talaga yung history niya. And nakakatuwa na nasama siya doon sa 10 collection ng Off-White. Kasi naging mas unique yung shoes, lalo na pag inad mo tong mga laces Yung mga natin. laces na orange. Parang nagiging mas hype beast siya, di ba? Parang ganun. And mayroon pa yung tag, yung zip. Oo. Pero Hindi ko kaya yun. nagulat naman ako dun sa vlog mo. Ginupit. No. Alam mo bakit? Bakit? Kasi nasa vibe mo yan, nasa style mo yan, di ba? Ikaw Sa kaya bagay. mo pa-parts, kaya matanda nagulat, na ako. pero nagulat ako dun sa part na yun kasi parang sa akin, shucks, yun yung purpose, bakit ko siya binili? Ganyan. Clearly, we're not the same. Ito magandang Ayun. example kung gaano ka iba-iba talaga. And walang tama, walang mali. Oo, wala Iba kanya-kanya talaga eh. Yung sa kanya, orange. Number 1 ko din Presto. Ayan. Pareho kami number 1 Presto. So sa kanya, orange. So pinili mo talaga yung laces that would make it pop. Diba? Ginawa ko talagang Ako gano'n. pinili ko talaga yung pinaka-boring. Sayang yung libreng lace! so yung sa akin, this is also the Off-White Presto. This is the first version that came out. Pero ako usually, when I wear my shoes, I try to find the most generic laces. So, Kung ano talaga yung kung pinaka sa'yo orange, sa akin Oo. black pa, di ba? Para mas subtle, para mas straightforward. Grabe! Kasi iba-iba din. So, for Iba-iba example, talaga ng style din. So, at least pareho tayo na number 1. Yun nga so, eh. pareho The tayo best number talaga, 5, the pareho best. tayo na number 1. The best talaga. Pareho tayo mahilig ng off-white. Di ba? Actually, hindi ko in-expect na yun din yung number 5 mo eh. Okay, so yun ang aming top 5 sneakers, favorite sneakers so far, at least for 2019. Yeah, Siguro for- next year, pag ulitin natin to, iba na yung sapatos na Oh, pag-ulitin let's niya. see kung ano mga makukuha
nakuha natin this year kasi hindi natin na-expect maraming, kung last year nga, di ba, hindi natin na-expect na sobrang daming mga drop sa mga stores. Ngayon, Paano pa kaya? Ngayon nga, sunod-sunod, parang per week meron eh. Hindi natin alam kung ano may re-release na naman ng Off-White or ano re-release ng Yeezy. So yun nga, nakaka-stress no? Palagi na lang maraming drop. Naubos na wallet namin, naubos na pera namin. Grabe, talagang ganun. Hindi mo i-expect eh, kung next month biglaan may release eh. Correct. Di ba? Okay, so anyway, ang haba na ng vlog na to. Dapat to, 10 minutes lang. Hindi natin expect. Hindi ko na alam gaano katagal na to. Ganyan talaga pagpapasarap kwentuhan. So, thank you again for being on thank you also. The first vlog, episode with him. So actually guys, this will be a playlist. Hopefully we get to maybe 2 or 3, but I will put the link down below to the other episodes with DG. So again, that's it for the vlog. I hope you guys enjoyed. Thank you. Peace. Boom.